Magandang araw mga B. Ngayong araw makakasama natin si Erica mula dito sa Perth. Erica, Hi. hello, kumusta? Okay lang. Hindi ako sanay. Sa mga hindi nakakakilala sa'yo, tulad namin, paano mo ipapakilala yung sarili mo? Well, ako yung maganda. Charot. Hindi. I would say na if papakilala ko yung sarili ko, hi, I'm Erica. I live in Australia at the moment. And for like the past almost half a decade, whitewash na ako. Charot. Half a decade. So, 5 years, around 5 years. Around 5 years, since 2019. 29, paano ka napunta dito? Paano mo Sa naisip? airplane. Paano Hindi. mo naisip na mag-Australia? Saan ang galing yung idea na Hindi kasi yung ate ko, tsaka yung partner ni Yvonne, tas may isa pa silang friend, si Kuya Christian. Sila talaga yung may original na, uy, tara, punta tayo Perth. Si Kuya Is yun yung una, yung partner ni Yvonne. Siya yung nagsabi na, uy, Australia kaya tayo, ganyan. Sa ate ko at saka sa mga ibang nalang kaibigan. Yung ate ko, since meron siyang pinagdadaanan during that time, siya naman, oo, bakit hindi nga? Tapos siya pa yung unang-unang na bakit nga hindi na lang talaga. Tapos siya nag-try, ganun-ganon. Tapos sumama yung Kuya Christian ko. Then, si Kuya A, siya yung nag-aya, pero siya yung huling nag-asikaso ng papel niya. Tapos, siya yung unang nandito. So, April ng 2019, nandito na sila. During that time, medyo mahirap maghanap ng work. Mahirap, tapos wala silang kakilala, ganun. Nalungkot ng ate ko for like 2 weeks talagang depressed siya, nade-depress talaga siya. Tapos yung mama ko, tinanong lang ako, uy, yung ate mo, nade-depress, nalulungkot na, ganyan. Tinatanong niya kung gusto mo din ba daw mag-abroad. Tapos sabi ko, totoo ba na nalulungkot siya? Sige, kung totoo. Sabi ko ganun, sige, pupunta ako. Tapos talaga, hindi siya ganun ka-big deal sa utak ko that time. Kasi hindi ko naman in-expect na matagal ako hindi makakauwi. Ano bang buhay mo sa Pilipinas bago ka Bago yun, Bakit? nagtatrabaho ako sa government, sa Rizal Park. JO ako doon. Sa HR, yun yung work ko. So, nung nag-resign ako, madali lang gawin yung papel ko kasi ako lang gumagawa eh. Ako din lang gumagawa. So, yung mga papel ko, ako lang gumawa. Tapos, pinapirma ko lang sa mga head namin. Tapos, nagpaalam ako. Tapos, okay naman. Pinayagan naman nila ako, let go nila ako. Tapos, hindi ko talaga siya ganun na focus na, oh my God, iiwan ako ng bansa, lilita. Hindi siya big deal. Basta ako, susunod lang ako sa ate ko. Yun lang nasa utak ko. Tapos talaga lahat na let go ko doon. Tapos wala na. Okay na sa akin. Okay. Kasi hindi ko siya in-expect na hindi ako makakabalik kaagad. So ano lang nasa isip mo? Ang nasa isip ko lang, okay, sige, magtatrabaho ako dito. Para lang siyang, hindi ko alam ba't ganun yung utak ko na parang tinrate lang niya na sobrang light. Kasi nasa utak ko, babalik ako. I mean like, every other year or every year, pwede mo magbakasyon, ganun lang yung nasa isip ko. Mabilis lang naman makabalik, mag-ipon-ipon lang. Hindi ko na-expect yung COVID. Kasi pre-pandemic yung 2019. Yes, Naabutan exactly. dito. Kaya hindi ko in-expect yung massive change. Kasi nga, hindi mo naman in-expect yung pandemic eh. Wala naman nagsabi na, oh sige, pag nag-abroad ka, hindi ka makakauwi after like this much years. Oo. Tapos yun, doon na yung utak ko na, oh my God, ang tagal ko na hindi nakikita yung mga kapatid ko. How Ang tagal was ko it? na hindi nakikita yung mga kaibigan ko. How was it during the pandemic? As Dito? a person nun? Masaya. Pinakamasayang part ng buhay namin yun dito, as in. Bakit? Eh kasi hindi naman kami nag-pandemic eh. Di ba, ang daming kayo, I mean, nasa Pilipinas ka ba nun? Pilipinas ako during O the yun, pandemic. si Yvonne din, nasa Pilipinas nun. Ang pandemic dito is 3 months lang. So, di ba, andun na tayo sa 2019. Punta tayo 2020. February around 2020, nagsasabi na sila na parang nagkakaroon na ng sakit outside ng Australia, ganyan-ganyan. Ako, hindi ako nanonood ng balita. Kasi first of all, wala naman kaming TV na may May antena. may antena. Wala kaming ganun. So, ang news ko lang is phone. Tapos, kung hindi ka pa na-scroll sa news, wala akong alam talaga. Kasi wala akong time para mag-social media. Wala akong time kasi lagi lang ako nag-work. So anyway, yung nalaman ko lang yung about sa pandemic, noon talagang kino-close na yung parang sinasabi na ng work namin na magle-let go na ng mga staff, ganyan kasi mag-close yung restaurant. Doon na, hanggang napag-usapan talagang parang na-shock na lang kami na ganun, ano na ba nangyayari sa labas ng Australia, ganun. Tapos hanggang March, nag-start ng mag-low na walang work. April, wala talaga kaming work. May, June, wala talagang work.
Tapos mga July, August, doon nag-uumpisa ng mag-open ulit yung Perth. Kasi Perth lang ang safe. Buong Australia may COVID, kaya sobrang naging high yung demand ng Perth after. Kasi nung nagsabi ang mundo na COVID, nag-lockdown yung Perth. As in, kung hindi ka citizen, hindi ka makakalabas, hindi ka makakabalik. Kung lalabas ka, tas hindi ka citizen, hindi ka permanent resident, hindi ka na makakabalik. Maghihintay ka hanggang ma-open ulit yung borders. Lock is lock. Oo, parang ito nga yung may pinakamahigpit. Tapos ito rin yung pinakahuling nag-open. Yes. Natatandaan ko yan. Yes. So, how was the life nung panahon ng pandemic na sinasabi mo Sobrang na walang kayo masaya ng nga. trabaho? Oo, pero masaya. Kasi Paano? lagi lang kami nasa bahay. Magkakasama lang Paano kami sa kayo bahay. nabubuhay kung wala kayong trabaho? Kasi binabayaran nung Study Perth. Study Perth, thank you so much for sa support. Oh. Binayaran ng Study Perth yung rent namin. So may application yun. Nag-apply kami na sila yung mag-support na weekly rent. Kasi weekly ang rent dito, di ba? Oo. Sila na magsusupply ng weekly rent. Tapos, sa isang estudyante, may $100 voucher ka. $100 voucher ka. E di 5 kami. So, may 500 voucher kami. Kasi 5 kami sa bahay. Ate ko, ako, 2 kong kuya. Tapos yung ex ng isa kong kuya nakasama namin sa bahay. Oh. So, may 500 kami. Tapos, nung April, yun talaga yung talagang lock. Na parang bawal ka lumalabas-labas ng bahay, ganyan-ganyan. April yon. Tapos, 100 per month ang budget namin. Tapos, una-unahan kami nun na nasa mga Facebook page. Well, ako, hindi kasi ako mambag dun eh. Sila kuya ang magaling dun. Yung talagang naghahanap sila ng sino kailangan ng tulong dyan, mag-donate kami, yung mga Filipino group, thank you Filipino group. Tapos yun, mga Filipino communities na, ganito, ganyan, baka kailangan nyo ng tulong. Tapos bago mag-birthday yung ate ko, ng April 12, sobrang swerte kami kasi may isang nag-announce na sino kailangan ng tulong dyan, tapos church sila. Tapos binigyan nila kami ng 5 boxes of donation, kasi 5 nga kami. Oo. So, kapag kumare, sinabi nung isang kabahay namin na, kami po, kailangan po namin ng tulong, ganyan. Ilan kayo sa bahay ang tanong na estudyante? So, lagi kaming 5. So, lagi yung donation namin, pang 5 tao. Kahit isa lang yun nag-approach. Basta kailangan, kung may pila, pipila kaming lahat. So, kami nag-uusap-usap lang, kailangan pumunta tayo dito, kasi pipila tayo, ganyan. So, hindi naging Tas yung iba, yung hindi, pandemic kasi yun. sobrang blessed kami nung pandemic. Okay. Parang di mo i-expect. Tapos ang saya pa nun kasi after April, May, pwede nang lumabas yung mga nasa bahay. Naging solid yung family namin dito. Kumbaga, lalo na kaming 4. Yung 2 kuya, ate ko, tapos ako. Talagang parang kami magkakapatid. Na talagang hindi kami nagkakasawaan, tapos talagang naghihintayan lang kami, kakain kami sabay-sabay, ganun. Kaya yun siguro yung pinakamasaya talaga. Anong Sa inaral part. mo nung nag-student ka dito? Nung pumunta ako dito, una kong inaral is leadership and management kasi yun lang yung connected sa trabaho ko na HR. Tapos psychology yung tinapos ko sa Philippines. So yun lang yung parang magiging connected sa Australia. Tapos di ko in-expect as in din nung nag-apply ako for Australia, 1 month lang nandito na ako. Ganun kabilis? Kasi it's for me. Pag para sa'yo, girl. Charot. Hindi. Okay. And then after leadership management, do you study? Later, dapat, ino-offeran na ako ng mag-manager sa restaurant. Kaso lang, yung pathway sa restaurant manager, on and off, yung pag-PR. So, on and off siya. Kahit na may magsa-sponsor na sana sa akin, medyo hesitant ako. So, sabi ko, sige, try ko na lang ulit mag-student. Tapos, nung mag-student ako, sinabi ko kay Ibon, pumunta ka na kasi dito, ganyan. Pinupush ko na siya, pandemic pa lang, lagi, pag magkatawagan kami, ganito yung kinikita ko, ganyan. Tapos, maghahanap tayo. Tapos, kahit lalo na nung after pandemic, kasi doon na ako talagang natakot ako mawalan ng pera. Dahil syempre, naranasan mong wala kang pera eh. Na zero ka dahil nga sa pandemic. Tapos ako pa yung huling nagkatrabaho sa amin. So talagang konting-konti na lang yung budget ko. So ayokong maranasan yun. So talagang lahat ng racket papasukin ko. Anong racket yan? Kumari, kahit 1 oras yung biyahe na trabaho, pupuntahan ko yan. Commute. Tapos 12 na ako makakauwi sa bahay, mga alauna makakatulog, tapos gigising ako kinabukasan ng mga nasa alas 6, alas 7. Gagawin ko. Ilan ang trabaho mo nun? Nag-4 na trabaho ko nun.
Tapos minsan sa isang araw, 2 trabaho ko, ganun. Talagang kumakayod ako, as in, kala mo may binubuhay ako sa pamilya sa Pilipinas, pero wala naman. Bakit? Wala lang, naging mukhang pera lang ako. Ilang oras ka nagtatrabaho sa isang linggo? Siguro 60, ganun. Kasi nagkaroon ako ng time na parang half day off lang ang meron ako sa isang linggo. Wow. Ganun ako na-obsess. Tsaka hinahanap siya ng katawan ko. Mm. Naging parang routine ko siya for like half a year. Tapos naging mabilis kasang malungkot. So, kailangan may ginagawa ko, kailangan gumagana yung utak ko, may iniisip ako para hindi ako mapaisip sa pamilya ko, hindi ako mapaisip sa ibang bagay. Kasi mabilis akong malungkot. Tapos, within so much time frame, ang dami ding nangyari personally sa buhay ko. Tulad na? 2020, di ba, nag-pandemic, nagbukas lang yung Australia ulit like around September. Tapos, kailangan syempre, nagre-restart ka ulit ng life para sa akin. Tapos, January 2, namatay lolo ko. Which is, siya yung parang father figure sa amin. Kasi, siya yung nagpalaki sa amin. Hindi kami masyadong lumaki sa parents ko. Lumaki kami sa lolo at lola ko. Tapos nawala siya nang hindi ka makauwi. Tapos, alam mo yung time na yun. Nung na-hospital siya, sabi lang sa akin ng mama na, kasi sinasabi ko naman, gusto ko nang umuwi. Bakit? Magkano yung pera mo? 3,000 lang. Yung laman ng pera ko noon. Sa bangko, 3,000 lang. Tapos sabi ni mama, magkano yung pamasahe pa uwi? Sakto 3,000 lang. Paano ka mag-hotel? Paano ka magaganito? Kasi strict nga sa Pilipinas pag umuwi ka. Tapos kung uuwi ka, tapos nasa hospital si daddy, ganyan. Sinabi ni mama, tingin mo ba, masigiging masaya siya kung hindi ka na makakabalik ng Australia? Kasi bawal nga bumalik. So, nung time na yun, sabi ko, okay lang. Sa work ako nun, sabi ko, sige, okay, fine. Hindi ko tinignan yung phone ko. Hindi ko alam na napakadami na palang messages. Kasi hindi ako gumagamit ng phone during work eh. Tapos, after work, kasama ko yung kaibigan ko, pauwi kami ng bahay. Teka lang, nanginginig ako. Tawag dito, sabi niya sa akin, alika na, Erika, uwi na tayo, ganyan. Tapos hanggang nakalabas na kami pagdating ko sa sasakyan niya, pagbukas ko ng cellphone ko, condolence. Tapos inisip ko, ba't sila nagka-condolence? Sino yung namatay? Sino yung namatay? May tito ba akong namatay? Ganyan. Tapos tinignan ko agad yung family group chat namin na nandun na nawala na yung lolo ko, ganyan. Hindi ko siya kinaya, as in, sumigaw ako doon sa sasakyan. Tapos, yung boyfriend ko that time, talagang pagkakita ko sa kanya, sumisigaw lang ako. Kasi, alam mo yung hiyaw na, yung kala mo sa movie, ganun pala talagang bumagsak ako. Tapos, hindi pa kami nag-uusap ng ate ko kasi nag-away kami. Pero talagang siya yung tinawagan ko. Tapos sabi ko, teka, ilan na, balitaan mo na ba, ganyan. Tapos iyak lang ako na iyak. Tapos kinabukasan, kailangan ko pang magtrabaho. Tapos yung time lang na yun na sinabi ko sa work ko na, I really can't work, I'm so sorry. Tapos in-explain ko kung bakit. Tapos sabi nila, sige, okay lang, wag ka na mag-work. Isang day off lang. Kinabukas, tapos afternoon, pumasok ulit ako sa work. Tapos alam kong pwede naman ako hindi mag-work, pero kasi sobrang, wala akong magawa. Hindi ako makauwi. Kung uuwi ako, isasakripiso ko na ba talaga lahat. Ganon. Naawa ko kasi, alam mo yung tito ko, sinasabi niya lang sa akin na, kung andito ka, may kasama akong tumutulong sa akin na mag-asikaso sa bagay-bagay, ganyan. Kasi yung lola ko, hindi na siya gumagana. Basta, sobrang painful siya. Tapos hindi ko ma-comfort mama ko. Hindi ko din ma-comfort mga tita ko. Kasi paano mo i-comfort? Napakalayo. Tapos wala akong ibang maramdaman nun kasi sobrang galit. Galit dahil? Kasi hindi ako makauwi. Bakit ko nararanasan yun? I mean, bakit ko nararanasan yung ganung emosyon? Hindi ko siya naiintindihan kasi parang ang dami ng change na nangyayari sa akin. Hindi naman din happy lang yung buong trip na nandito ako sa Australia. Hindi naman din masaya yung COVID, pero like mentally, hindi din naman siya ganun ka-okay in a way na syempre financially, nazizero ka. Kailangan yung stress ng trabaho, ganyan. Tapos kung kailan ka paangat, alam mo parang, sabi ko nga para sa akin, parang roller coaster. Kasi kung kailan na andun ako sa diretso, paangat na ako, bigla akong binagsak. Yun yung hindi ko naiintindihan.
Bakit kailangan kong maramdaman yun? Tapos, hindi ko siya ma-function. Tapos kailangan ko mag-work. Hindi ako pwede ma-depress. Yung parang hindi ako functional depression. Kumbaga, hindi ako pwedeng depress lang. Kailangan, kung depress ako, nagfa-function pa din ako. Kasi wala akong magta-take care sa akin. Sino yung magbibigay ng pagkain ko the next day? Sino yung magbibigay ng panggastos ko? Sino yung magbibigay ng pambayad ko ng bahay? Kasi kailangan mong kumita eh. 'Di ba? Hindi pwede yung, hindi katulad naman sa Pilipinas na pag nalungkot ka, pwede siguro isang buwan hindi ako lumabas sa bahay. Okay lang yun kasi may magbibigay ng pagkain sa'yo, may magte-take Magluluto care sa'yo, ganyan. Eh dito wala, hindi, mag-isa ako, tapos yung ate ko nakatira na sa Albany during that time. Wala. So, Paano ka naka-cope up doon? Paano mo... hindi ako naka-cope up. Parang after, siguro natanggap ko lang na namatay yung lolo ko na kinakita ko nung umuwi ako sa Pilipinas. Anong reaction mo na? Wala, as in, kinukonvince ko pa din yung sarili ko na, oh my God, namatay siya. Talagang nung nandun ako, first time ko makita yung, ano niya, yung libingan niya, talagang, wow, talagang umiyak ako. Talagang kinakausap ko, ang tagal kong nasa sementeryo, kinakausap ko lang siya. Na parang ngayon pa lang nagpa-function. Para kasi sa akin, kumbaga, hindi ko na siya nakakausap sa video call. Malayo lang. Malayo lang. Kasi lumayo ka lang eh. Oo! Ganun ko lang din siya nakita, hindi siya yung ano, tsaka sinabi ko nga sa'yo, lagi ako nag-work para hindi ako malungkot. So wala akong pause para mag-reflect kung nasan ako. Kaya nga nung umuwi ako sa Pilipinas, doon ko na-realize din sa sarili ko na sobrang maling-mali na yung inside ko. Kasi nagpa-function na lang pala talaga ako, wala na akong laman. Parang sobrang, kumbaga empty vessel talaga siya. Kaya din siguro walang nag-work out. Like, kami ng ex ko, hindi din kami talaga mag-workout dahil wala talaga ako in the inside. Bakit tinuloy mo pa rin yung Australia? Kasi para siya sa akin. It's for me. As in, kiniklaim ko siya na para siya sa akin. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, hindi ko alam na, ang alam ko, magbabakasyon lang ako, hindi ko alam na tinutuldukan na ng mama ko yung pag-Australia ko. Tapos, nung after 1 year ko nasa Pilipinas, sinabi ko, ako na mismo yung nagsabi sa kanya, gusto ko mag-Australia, doon ko nakikita yung buhay ko. Niya ako niregaluhan niya ako ng travel eh. So, niregaluhan niya ako ng Thailand. I cannot. Ayaw mo na umuwi. I cannot sa Thailand. I mean, gusto ko lang siya mag-holiday, pero hindi ko nakikitang mag-work ako sa Thailand. Hindi ko nakikitang titira ako sa Thailand. Apakaganda niyang holiday, pakaganda ng bansa. Pero hindi ko nakikita na araw-araw andun ako. Dinala niya ako sa Dubai para makita ko din yung Dubai. I cannot. Bakit ayaw sa Australia? Hindi naman sa ayaw niya sa Australia. Kumbaga parang gusto na lang kasi ng mama ko na mag-try din ako ng ibang bagay. Kasi lost nga ako, lost soul na nga eh. Gusto ko na lang mamatay. As in yun na lang hinihintay ko. So paano mo... Tapos during like 2023, ang gusto ko na lang, like kung 30, 33, mamatay na ako, I'm happy. Everyday, yun yung pagdadasal mo sa buong taon. Na kailan kaya ako mamamatay? Imaginein mo kung ikaw ganun ka. Hindi naman. Hala, sana hindi na ako magising bukas. Kasi hindi ko kaya magpakamatay. Oh. Hindi ko kayang patayin sarili ko kasi masakit. I mean, tinry ko yung maglalaslas ka. Ang sakit, girl. At ganun ko, ayoko na. Masakit siya. Ayoko na. Ganun. Pero paano mo na lampasan yun? Paano nabago yun? Sa Japan. Ano meron sa Japan? Niregalo na ako ni mama ko ng Japan for doon ako mag Christmas and New Year kasi may tita ako na nandun. Na hindi ko siya ever nakasama sa buhay ko. Alam ko lang na tita ko siya. Kumbaga malayong tita, ganun. Tapos nung nagpunta ako ng Japan, nagulat ako kung gaano siya ka-welcoming sa akin, ganyan. Ang dami kong na-experience, pero hindi pa rin ako ganun kasaya. Pero nung nagpunta kami ng Niigata, tapos nakita ko yung mountain na covered ng snow. May nakita lang akong parking lot. Naglakad-lakad lang ako ng one time. Tapos may parking lot. Tapos umupo lang ako sa snow. Ang tagal kong nandun. Nanood ako ng sunset. Siguro mga 2 oras siguro ako nakaupo doon. Tapos nakatch ko lang yung sarili ko na sinabi ko, thank you, Lord. First time in a long time na napa-thank you, Lord ako.
Tapos sabi ko, hala, ba't ako nagte-thank you? Hala, siguro gusto ko itong ganito, yung gusto ko, maraming pa pala akong nakikita. Tapos naging thankful ako sa lahat ng ginawa ko, nag-thank you ako. Tapos sa lahat ng nasabi ko, for the past few years, nag-sorry ako. Kasi doon ko na-realize na simula yung namatay yung lolo ko, pure rage. Pure rage talaga. As in, konting ganyan mo lang, mapipikon ako sa'yo. Ganun ako, tas lagi akong rage mode. Tas kahit sa work, konting ano lang, lagi high blood. Lagi akong galit. Basta palagi lang akong galit. Then, siguro, isa nagka-cancer din ako. Tapos nandito ako nung nagka-cancer ako. After yan, nung pagkamatay ng lolo. Pagkamatay ng lolo ko, dire-diretso nga siya, bes! Oh. Di ba, 2019, nagbago yung buhay mo kasi pumunta ka nga dito. 2020, binago naman ng pandemic yung buhay mo. Tapos nagro-roller coaster ka nga, di ba? Dito na tayo. Tapos umaangat ka ng 2020, end of 2020, binagsak ka dahil na yung lolo ko namatay. Tapos nakapag-Japan ka. Hindi pa. 2020 pa lang tayo. Tapos naghiwalay din kami ng partner ko noon. Oh. Kasi parang hindi niya na nahahandle yung mental load ko talaga. Kasi while I was becoming toxic na rin dahil lagi nga akong galit. Tapos lagi akong umiiyak out of nowhere. Dahil hindi ko na nga alam yung nangyayari. Hindi ko na rin naiintindihan yung sarili ko. Tapos, basta alam ko, may nagbabago na din sa akin. Very aware ako doon kasi nga, ang bilis kong nagagalit and everything like that, ganon. So, 21. Tapos, ang dami ding changes, like lumipat akong bahay, naghiwalay kami, tapos, hindi ko alam. Tapos, ang dami ko nararamdaman. Like, may tumutubo akong rashes out of nowhere. Tapos, laging masakit ulo ko. Tapos, nagkaroon yung mga bagay na hindi siya normal for me, naranasan ko by like half of 2021 hanggang early 2022. Then, February ng 2022, nakakita ko ng bukol sa leeg ko. Tapos, ano lang yun, parang nagulat lang ako na may bukol na ako sa ano, dahil gumising lang, kuwari birthday ko today. Tapos pumarty tayo ng gabi. Oh. Tapos pagkagising ko, nag-aya yung kaisa naming kaibigan na, uy, kain kaya tayo ng Chinese food, ganyan. Dahil yung bahay ko that time, nakatapat lang sa mall, sa Belmont. So, sige, ganyan. Pagkahilamos ko, ginanon ko lang yung leg ko, may malaki na akong bukol kaagad. Tapos sabi ko, ay, hindi, baka kakakanta lang to, baka kakasigaw, ganyan. Naghintay ako 1 week. Hindi siya umalis. Medyo lumiit siya compared sa first ko siyang nakapa. Pero nandun siya. Hindi siya nawala. Oo. Tapos pinatagal ko pa siya few weeks. Tapos hanggang sinabi ko na siya sa mama ko. Tapos sabi ni mama, baka beke lang yan, ganyan. O kaya baka kulani. Tapos para sa akin, sige, okay lang, ganyan. It's fine. Siguro yun lang yun. Tapos, yung ate ko niloloko na, tapos lumipat pa ako ng bahay kasi parating na si Yvonne noon. Lumipat na ako ng bahay, pumuha ako ng apartment dahil paparating na siya para magkasama kami sa bahay. Tapos, nung bumisita yung ate ko one time, sinabi niya sa akin, magpatingin ka na kasi. Tapos sabi ko, nagpatingin na ako ng doktor. Check up, pina-check niya. Tapos sabi lang ng doktor sa akin, after 2 weeks balikan ko, hindi ako bumalik. Tapos sinabi, niloko lang ako ng ate ko na, bahala ka, baka cancer yan. Ginanon niya ako. Wala, para tong tanga. Tinatakot niya ako para magpunta ako sa doktor. So, pumunta ako sa doktor. Tapos yung time na yun, sabi ng doktor, sige, magpatingin tayo kung i-ultrasound. Nung pagdating ko sa may radiation na clinic, sabi, may plus and minus yung referral ng doctor. So, nakadepende yun sa radiologist kung bibigyan ka ng ultrasound or hindi. Bigyan natin ng 1 month. Sabi sa akin, ganyan. O sige, March. Ngayon, hindi na naman ako bumalik on time. Kasi nga, ayoko, ine-extend ko siya. Kasi nga, ayoko ng hospital. Kasi namatay yung lolo ko sa hospital eh. So, ako thinking ko, mamamatay lang ako sa hospital. Ganyan. Tsaka ayoko talaga sa doktor. Ayoko sa hospital. So, pinatagal ko siya. Ngayon, napilitan lang ako nung napapansin kong parang may pagbabago sa leeg ko, na parang medyo lumalaki siya, ganyan.
So, bothered lang ako. Kaya, tas yung mga ibang tao na sinasabi sa akin, magpatingin ka na, ganyan. Di sige, fine. Nagpatingin ulit ako. Tapos, sinabi ko doon sa doktor na minsan parang medyo may kirot siya ng konti, pero wala talaga akong ubo. Wala akong sipon. Tapos sabi niya, mas yun yung nakaka-worry kasi wala kang sakit, wala kang nararamdaman. Magpa-ano ka talaga, magpa-ultrasound na tayo, ganyan. Tapos, nung ultrasound pa lang, alam ko na may sakit ako. Dahil sa reaction nung nag-radiologist. Kasi, ang bait niya, chika-chika kami, ganyan. Pinaprep niya ako, chika-chika kami. Nung ginagano niya yung dito kong may bukol, chika pa din kami. Nung lumipat siya sa kabila, tas nakaikot siya, sinabi niya sa akin, can we be quiet for a little moment? Yung parang, you should stop talking for a bit. Tapos sabi ko, hala, may sakit ako. Kasi pinatigil niya yung momentum. So, yung change of environment na yun, alam ko na agad may sakit ako. Tapos, nag-e-emote na talaga ako. May emote na ako sa ospital noon. Tapos, mas napa-emote pa ako kasi nagkaroon, parang may nangyari na naman sa personal life ko during that day. So, mas napa-emote ako lalo ngayon. Tapos, sabi ganun, nung sinabi sa akin na kailangan bumalik ka on Monday para magbabiopsy. Tapos sabi ko na talaga, hala, may sakit na talaga ako. Kasi hindi niya ako tinanong kung kailan ako available, siya yung nag-decide. Kasi dito, di ba, tinatanong ka ng availability mo, hindi sila yung nagde-decide. For the fact na siya yung nag-decide, alam ko na agad na may sakit ako. Tapos girl talaga, nung gising ako nung ini-injection siya, tapos hindi ako humihinga. Tapos yung doktor, huminga ka. Ang Tagalog yung doktor. Ay, best naman. Syempre, in English. Sabi niya, breathe. Sabi niya, ganun. Tapos ako, I don't wanna breathe kasi baka bumakwing na. Yung injection ang laki-laki. Okay. Tapos tatlong beses pa niya inulit dahil kailangan kumuha ng malaking chunk para ma-biopsy. Tapos nakakapikon pa, nung na-biopsy yun, hindi malinaw yung results. So, kailangan isa-surgery ako. So, tatanggalin siya by surgery. Nung isa-surgery ako, nung sinabi surgery, oh my God, magkano na magkakasin nito? Anong visa mo na? Student. So, lahat na yun, sakop ba yun ng insurance? Oo, halos yung iba. Kasi maganda insurance ko nun, AHM. Tapos, yung ibang part, halos buo, binabalik na nila. Yung iba, parang 80%, yung iba 50%. Nakadepende kung ano yung gagawin. Service. Oo. Okay. And dahil, pero ano muna siya? Out of pocket muna? Oo, yung iba out of pocket. Siyempre, di ba, kailangan sa kukuha na yung booking ng out of pocket na yan. Oo, tapos diba? i-refund lang nila pag na-invoice Oo. ka na eh. Tapos, yun yung ko pa, butin na lang, madami nga akong side hustles. So, may mga nakaipon-ipon ako kahit pa paano. So, yun, bayad-bayad, ganyan-ganyan. Tapos, nung na-surgery ako, doon na sinabi na, nag-ano pa kami ni Yvonne. Nagki-Kmart pa kami dyan, bumibili kami ng gamit sa apartment. Kasi kakalipat lang namin, di ba? Bumibili kami ng mga lalagyan ng plato, ganyan-ganyan. Tapos, bigla tumawag yung doktor. Dito na yung resulta mo, pwede ka nang pumunta, ganyan-ganyan. Sabi ng reception. Tapos, bago kami tawagin ng doktor, ang timing is, pumunta ako sa CR, tapos paglabas ko ng CR, Miss Diaz. Basta malungkot na malungkot niyang sinabi yung Miss Diaz. Kilala ko yung doktor ko. Matagal ko na siyang doktor simula ng 2019. So, alam ko sa sarili kong paano niya ako tinatawag. Yung tone of voice pa lang niya, sabi ko na, hala, may cancer ako. Tapos, ang sinunod niyang sinabi sa akin, may kasama ka ba? Tapos, buti lang kasama ko si Yvonne. So, ngayon ako sumisilip din ako sa wall. Ganun, sabi ko, bird sa mamo ko. Pasok tayo sa, kailangan ko daw ng kasama, sabi ng doktor. Tapos, sinabi ko agad kay Yvonne, kailangan attentive ka. Pag may sinabi siya sa akin na hindi maganda, hindi gagana yung utak ko, bird. Sabi ko sa kanya, hihinto yung utak ko, kailangan mas attentive ka. Tapos, pagkasabi sa amin na it's cancer, nag-shutdown na ako, girl. As in, kaka-birthday ko lang. Bakit ako may cancer? Anong nangyayari? Ikaw sasabihan ka ng gano'n, syempre, utak mo, diba? Tapos sabi ko, hala, hindi ko alam na si Yvonne, nag-shutdown na din pala. Pero matalino si girl, nag-video, pero recorded lang.
Tapos talaga, kapag pinakinggan mo yung record na yun, siguro sa 10 minutes, pinauulit-ulit ko lang sa kanya kung ano yung sinabi niya. Tapos, sinabi niya sa akin na kapatid siya ng leukemia. So ako, ha? Leukemia? Hala, mamamatay na ako. Yun lang nasa isip ko. Tapos sabi niya, hindi, yung kapatid lang siya, siya, Hodgkin's lymphoma. Hindi siya non-Hodgkin's. Hodgkin's lymphoma. Tapos sinasabi niya sa akin yung differences. Pero syempre, hindi na gumagana yung utak mo noon. Tapos hanggang nagbibigay na siya ng referral, ganyan-ganyan. Tapos, basta pagkatapos pa niya sinabi yun, sabi ko kay Bird, magbubook na ako Hindi kami nag-usap. Kami dalawa? Hindi kami nag-usap. Basta, hindi kami nag-usap. Magkaganyan kami. Nag-book na ako Andito na yung Uber. Tara, pasok na tayo sa Uber. Buong car ride. Yun yung pinakamatahimik na car ride. Hindi kami nag-uusap. Magkahiwalay kami ng seat. Tapos basta, ako talagang inisip ko lang. Hindi ko alam kung ano yung gumagana sa utak ni Yvonne. Pero, grabe yung hold niya ng iyak niya nun. Tapos ako hindi ako umiiyak, hindi ko siya ma-process, pina-process ko pa rin siya sa sarili ko. Tapos pagka-uwi namin sa bahay, bigla siyang naghugas ng pinggan, biglang naglinis sa kusina. Napikon ako, bad trip pa ako kasi gusto ko din maglinis. Inunaan niya ako ng linis, bad trip. So napilitan ako umupo sa sala. Tapos nag-emote na ako sa sala. Tapos yung kuya ko padating na, si Kuya Ace. Nung dumating yung ex ko nun, okay lang sa akin. Yung parang hold together ko pa na sinasabi ko sa kanya na okay lang na. Tapos siya, parang worried na din siya ano na yung reaction ko. Pero pagkalingin ko, yung kuya ko, yung the way na pumasok siya sa bahay, iba. Kasi yung ex ko nun, okay, siya, nagpapaka-strong siya pumasok ng bahay Yung kuya ko, kala mo binagsakan ng buong mundo yung pagpasok niya sa bahay. Pakalungkot. Pagkakita ko pa lang sa kanya, sabi ko maliligo na ako. Kasi hindi ko kayang makita yung pagkalungkot niya Tapos alam mo girl, kala mo talaga nasa movie ako na nagwo-walling ako sa CR, umiiyak ako habang naliligo ako. Tapos talagang, bakit? Ang tagal nang nagliligo ako, umiiyak lang ako. Tapos talagang hindi ko, basta iyak lang ako ng iyak. Tapos paglabas ko, kailangan di ako umiiyak. Kasi pag nag-umpisa ako ng iyak, baka umiyak din sila. Talagang hinold ko talaga lahat. Tapos pagkalabas ko ng pagkalabas ko ng CR, diretso agad ako sa kwarto. Tapos piniprep ko yung sarili ko na, lalabas ka na. Kailangan hindi ka iiyak hindi ka iiyak. Pag nagsalita sila, hindi ka iiyak, wala kang iiyak. Yung kuya ko, pumasok sa kwarto. Erika, aakapin kita Huwag kang iiyak, aakapin kita. Papunta na ako ganyan. Andito lang kami. Yung paglapit pa lang niya na yun, talagang bumagsak na ako, talagang umiyak ako, kuya, bakit ganyan. Talagang nag-iiyakan na kami. Kasi talagang, paano mo nga naman kasi explain. Tapos, sinabi ko pa yun sa lahat, except sa ate ko, in person. Kasi yung ate ko malayo So, sinabi ko sa kanya by phone. Tapos, nung sinabi ko sa kanya, kinailangan ko pang sabihin sa mama ko. Yung sinabi ko sa mama ko, kinailangan ko prep yung sarili ko noon. Talagang, kailangan sa akin siya manggaling. Hindi siya manggagaling sa ibang tao. Tapos, kailangan ready ako. Kasi, kapag sinabi ko, kailangan tanggap ko na. Hindi ko matanggap. Kahit nung sinasabi na namin sa ibang tao, akala mo nagjo-joke lang ako. Tanong mo kay Ibon sila naniniwala, hindi sa akin. Kasi nagpapasama ako kay Ibon nung pagkawari puntahan natin si Kuya. Tapos puntahan natin sa Ate Sugar, yung agent ko, dahil magkaibigan kami. Sinabi ko kay Kuya Christian, hindi siya naniniwala sa akin. Kala niya naggagagulang ako. Tapos sinira ko yung buong shift niya sa work. Kasi mid-work ko sinabi sa kanya Tapos si Ate Sugar din, mid-work, sinabi ko sa kanya, nasira na din yung araw niya. Tapos walang naniniwala sa akin. Ang lagi nilang totoo ba, Ibon? Totoo ba? Tapos sa Ibon yung nag-explain na totoo. Kasi nakangiti ako nung sinabi ko, hala, may cancer ako Ganyan yung sinabi na, may cancer kasi Pero nung sinabi mo siya sa mama mo, anong reaction niya? Hindi siya umiyak. Pababa ng phone, tsaka umiyak. Okay lang na anak ka, ganito, ganyan. Tapos hindi ko alam na after pala namin ng call, nag-plan na siyang mag-book ng flight, ganyan. Tapos hindi niya sinabi sa akin na pupunta siya dito.
Tapos siya yung nagpunta dito na siya yung nag-alaga sa akin. Paano naging gamutan mo nandito sa Australia? Oo, thankfully. Kasi kung nasa Pilipinas ako, namatay na ako. Kasi ang bilis nag-change nung sa akin. Siguro nung nalaman ko na meron akong cancer, siguro na siya, stage 1 pa lang. Dahil pinatagal ko ng pinatagal, naging stage 2 siya. Tapos intermediate ako, stage 2B. So, mabilis siya. Okay. So, kung pinatagal ko siya, siguro nag-stage 3 ako, ganun. So dito, ang gamutan mo, dito ka Yeah. Anong mga gamot? Paano yung gamutan? Chemo. Nagpa-chemo ako. Paano yung gastos? Eh di, mama ko. Tapos nag-GoFundMe kami. Thank you sa lahat ng nag-donate. Hindi ba yun sakop ng insurance? Thankfully, mabait yung doctor ko. So, wala na siyang charge as a doctor. Pag pumupunta ako doon, hindi niya na ako pinapa-charge. Kasi very transparent kami sa kanya na ako lang yung nandito, wala akong pamilya, na dumating lang yung nanay ko para magtrabaho, sa akin, mag-support sa akin, mag-alaga. And the fact na umalis yung mama ko sa Amerika, ibig sabihin mo nang pumapasok na pera sa kanya. Kasi siya yung hindi nagtatrabaho. Ang pera lang pumapasok sa amin nun yung sa stepdad ko. Tapos kung sino yung mga kamag-anak namin na gustong tumulong, gano'n. Magkano inabot roughly? Every chemo ko nasa 2,000. Oo. Tapos naka-12 na chemo ko. Tapos hindi ka rin nagtatrabaho nun? Hindi ako nagtatrabaho. Nasa 16,000 ata or 18,000 yung tinry naming erase na money, pero nalagpasan ko pa yun within almost less than a month. And I was so grateful. Sabi nga ng ate ko sa akin, at Erica, ang dami pala siguro nagganong maganda sa mundo. Ang bilis tumaas ng pera eh. Within a week, halos half na namin yung donation. Ang dami nagdo-donate sa'yo, sabi niya gano'n. Tapos ang dami din nagsisend ng prayers sa akin. Anong iniisip mo nung moment na yun? Nung nagpapakimo ka, meron kang cancer, sobrang nakakatakot ang cancer, hindi siya simpleng sakit. Hindi siya simpleng sakit, and I was killing myself slowly. Anong iniisip mo nun? Anong pinanghahawakan mo? Ako, personally, well, kapag sinabi ko sa'yo ito, first time marinig ng ibang tao, lalo na ng nanay ko, baka umiyak pa yung nanay ko. Noong time kasi na yun, ayoko talagang magpagamot. Nag-chemo lang ako kasi dumating yung mama ko dito. Kung hindi siya dumating, hindi ako magpapagamot. Ang nasa isip ko noon, nung sinabi sa akin, tapos sinabi ko na sa mama ko, kung magkano yung naipon ko, magta-travel ako. Okay lang, mamamatay na ako. Ganun na siya. Okay lang, kasi makakasama ko naman yung lolo ko. Hindi ako magiging mag-isa. Lalo naiyak ako. Hindi ako magiging mag-isa. Makakasama ako. Kaya okay lang. Like, if ito yun, ito yun. Hala, nakakapikon ka. Naiiyak ako, tas nasa public tayo. Tapos yun, okay na sa akin. Tapos, dumating yung mama ko. Tapos nung dumating yung mama ko na sinabi niya, anak, magpagamot ka. Sige na, magpagamot ka na. Ganyan. Takot ako sa injection, girl. Imagine mo yung chemo, ilang beses kang injection nun. Diba? Talagang, kapag to lalaban ko lang dahil sa nanay ko. Ganon siya sa akin. Nilaban ko siya dahil lang sa mama ko. Purely para sa mama ko. Hindi man lang para sa kapatid ko, para sa kanino. Purely dahil sa kanya. Dahil pinilit niya ako. Pinilit niya ako. Tapos, nung nakita ko na naalagaan niya din ako, for the first time, na-feel ko na meron na anak ako. Ganun. Ay, part of the family. Kasi, hindi nga kami masyadong close growing up. Kasi hindi naman siya, lagi siyang nag-a-abroad. Tapos doon ko na-feel na, oh my God, ganito pala yung nakafocus lang sa'yo yung mama mo, ganyan. Medyo nakakapikon. Kasi parang, hello, ang tanda ko na, tapos bawal ako sa ganito. Tapos siya yung nagsasabi, bawal ka sa ganyan. Imagine mo, at that age, binabawal ka, di ba? Parang medyo na siya sa utak ko. Gano'n katagal inabot yung gamutan niyo? Siguro more than 6 months din. Mabilis lang, kasi munti akong mamatay. Kinailangan nilang tigil. Yung chemo? Oo, kailangan namin tigil kasi mamamatay nga ako. Dahil?
Nagkaroon ako ng parasite sa chest dahil sa chemo. Okay. So, nung nagkikimo ako, ang daming nagbago sa akin. As in, kahit tanong mo kay Yvonne, sobrang hypersensitive ako. Hypersensitive ako in a way na wala kasi akong naiintindihan. Imaginein mo, like, yun yung sinasabi ko, parang para sa mga tao, ito yung gusto kong maging topic din sa kung magpo-podcast ako. Para sa mga tao na meron ka mag-anak na lumalaban sa cancer, let them have choices. Listen to their choices. Kasi ako, yun yung pinaka mas nagpalungkot sa akin at saka nag-destroy talaga sa akin mentally because I wasn't given choices. No one listened to my choices as well. Kasi kumbaga, parang during that time, lahat-lahat, si mama yung naggagawa ng choice. Yung bawal ka lumabas, bawal ganito, bawal ganyan. I know, nagpa-follow lang siya sa doctors. Pero at the same time, ako kasi, personally, wala na akong pakialam doon. Like, if you die, you die. Like, kung sinabi mo sa akin na bawal kang makita ng mga kaibigan mo kasi after work magkaka-germs ka, ganyan. Baka kailangan ko yung germs. Baka sobrang linis ng Australia na kulangan ng pagkadugyot. Kaya ako nagkasakit. O baka kailangan mo ng kaibigan sa tabi mo? Kailangan ko din. Pero at the same time, every time na kumwari sila Yvonne, puta sila sa bahay, titignan nila ako. Hindi din ako malungkot. Hindi ako nakaka-emote. Gusto ko din mag-isa. Kasi pag mag-isa ako, nakaka-emote ako, nakakaiyak ako, nalalabas ko yung true emotions ko. Pag may kasama ako sa bahay, kailangan ko nakangiti. I mean, hindi siya required, but automatic siya as a person for me. Kasi ayokong mabother ka. Ayokong isipin mo kung gaano kalala yung pinagdadaanan ko. Or ayoko nakaawaan mo lang ako. Naging ganun kasi yung mentality ko na, oh my God, na parang nag-spend time ka lang sa akin kasi naaawa ka sa akin. Paano mo Ganyan nalaman? ka lang kasi naaawa ka sa akin. Ganun. Paano mo nalaman na you're cancer-free? That you survive? Pagkatapos kong munting mamatay. Kasi na-hospital ako for like more than a week. Nasa hospital ako. Tapos, nung akala ko mamamatay na ako on the day, kinabukasan nagising ako. Tapos kinabukasan, after like, nawala na daw. Out of nowhere, nawala yung parasite. Tapos out of nowhere, kaya ko nang huminga by myself. Out of nowhere, parang napakalait ng buong pagkatao ko. Out of nowhere, wala lang siya. Wala na yung lahat ng bigat ng sakit. After ko mag-convulsion. Tapos, the day after that, dahil nagpa-CT scan na kami, ganyan. Doon na sinabi ng doktor na wala ka ng sa issue sa chest, ganyan. Tapos, dapat may chemo ko after nun, pero ayaw nang gawin nung doktor ko. Kasi nagkaroon na nga ng issue. So, kapag nagkaroon ng issue, may possibility na lahat mag-shutdown ng organs. So, sabi niya, wag na lang. Tapos, nung chinek niya ako ulit, nagulat siya na cancer-free. Biglang wala na lang. Tapos ako pa yung, nung sinabi sa akin yun, wala akong emosyon, hindi man lang ako masaya, worried pa ako. Ang reaction ko pa, totoo ba, Dok? Tapos yung doktor pa yung nagsabi sa akin na, this is good news, Miss Diaz. Erica, you're cancer-free. You should be happy. Tapos sabi ko lang, pero gusto ko pa po ng chemo. I-chemo niyo na lang ako. Kasi kapag nag-skip, tas bumalik, hindi ko na siya gustong balikan. Kasi it's very traumatizing sa akin yung chemo. Like, laging yung heartbeat ko more than 120 kapag nandun na ako sa clinic. Oo. Hindi nila mapababa. Tapos kailangan nilang igaway chemo even though na mataas yung heartbeat ko kasi nagkakaroon ako ng anxiety. As in, parang mini panic attack ako every time na nandun ako sa clinic. Pero during that moment, you're on a student visa, paano yung studies mo? Continuous ka pa rin sa pag-aaral? Oo. Tapos, lang nun, hindi lang ako pumapasok sa school physically, pero kumbaga lahat ng namin,
lahat ng portfolio. Patapos naman na din kami halos noon. Kaya maganda din yung timing. Almost done na yung semester namin. Tapos, ang tinanong ko lang is kung okay lang na yung portfolio ko. Ang pagbe-basean ko ng portfolio is yung naranasan ni Yvonne sa work. So, siya lang, sinasabi lang niya sa akin kung ano yung nangyari. Tapos yun na, gumagawa ako sa sarili kong paper. Tapos maganda siya kasi nalilibang ako. Kasi every 2 weeks yung chemo ko eh. So, for 1 week, nagsasuffer ako through hell. Kasi yung 1 week, okay ako, as in normal. Tapos after nung magsasuffer ka through hell ulit, tapos normal ka, tapos magsasuffer ka ulit, tapos magiging normal ka, tapos suffer ka ulit, tapos normal. Tapos pinakamalala ko, yung hindi ako halos nakakain for 4 days. Tapos, ang kinakain ko lang in a day is half banana mashed. As in, pang baby food. Kasi kailangan yung spoon andito sa pinakadulo. Wala dapat magta-touch sa kahit ano sa mouth ko. Kasi sobrang sakit. Sobrang lala. As in, may sugat ako dito. Sobrang dry ng bibig ko. Tapos sobrang... Basta nandyan siya. Tapos kailangan gulp-gulp lang ako. Tapos pati straw. Sarili kong laway, di ko matake. Kasi nasasaktan din ako sa sarili kong laway. Ganun. Tapos may time pa. Di ko makalimutan yun kasi gutom na ako. Tapos pa-okay na siya. Pawala na yung nararamdaman ko sa bibig ko. Pa-okay na siya. Tapos si Yvonne yung designated na mag-aano sa akin, yung magbabantay. Tapos sabi niya sa akin, andyan na ako ate ng 7 o'clock. Eh, maaga ako nagising. Kasi nung may sakit ako, 3 hours lang yung tulog ko. Kasi sobrang sensitive sa sound. So, pag nagising ako, hindi na ako nakakatulog. As in, sobra siyang hirap. Tapos, ay, shit, gising na ako. Wala pa si Ibon. 6 shot na ako sa kanya. Saan ka ba? Ganyan. Tapos galit na ako. For some reason. Kasi nga, gusto kong uminom. Tapos hindi ako makainom. Gusto ko ng Yakult. Hindi ko mabuksan yung Yakult. Hindi ko siya mabuksan. Hirap na hirap ako. Nanggigigil ako, girl. Ginaganon ko. Hindi ko mabuksan. Gusto ko nang iba to yung Yakult. Nanggigigil ako. Kasi bakit? Yakult lang. Yakult lang yan. Ba't di mo ba mabuksan? Tapos may mga bagay na hindi ako magawa. Nafo-frustrate ako kasi hindi ko siya magawa. Tapos pagdating ni Yvonne, nakagigil agad ako mo. Tapos sabi ko, bakit ngayon ka lang? Bakit ang tagal-tagal mo? Gutom na ako. Galit ako sa kanya. Tapos sabi niya ganun, bakit ka nagagalit ate? Kasi gutom na ako. Gusto ko uminom yung Yakult. Di ko mabuksan yung Yakult. Tapos sabi niya sa akin, kalmado siya. Ba't hindi ka nag-straw? Girl, in a snap, 1 to 100, nag-0 yung galit ko. Kasi parang, oh my God, ba't hindi ako nag-straw? Ba't di ko naisip yun? Sa sobrang bilis kong na-frustrate, hindi nag-function yung utak ko. Kasi sobra pati emotion mo, hindi mo malalaman. Kaya nga kahit sinong may sakit, hindi nyo yung nararanasan, so validate what they feel. Kasi valid. Kasi hindi mo nararamdaman kung ano yung nararamdaman niya. Hindi mo napagdadaanan kung ano yung pinagdadaanan niya. Kahit mental load, hindi mo maiintindihan. So, validate their feelings kung may kakilala ka man na may sakit. Sa pag-recover mo, parang sa pagiging cancer-free mo, do you consider as a blessing or as a curse? First, as a curse. Now, as a blessing. Why so? Bakit? Kasi 2023 nga, nung first year ng remission ko, kasi pinatay ko na nga yung sarili ko. Yun yung sinasabi ko sa'yo na for 1 year, I'm like, gusto ko na mamatay. Kasi nga, I'm already dead. Ba't mo ako binibigyan ng buhay? Tapos, kahit yung mama ko, tinanong niya na sa akin na, kasi parang sinusukuan niya din niya ako dahil napipikon na siya sa mga ginagawa ko sa buhay. Tapos sabi niya gano'n, kung gusto mong mamatay na, sabihin mo na lang kaya. Kasi ang hirap piliting mabuhay ng taong gustong mamatay. Tapos simula nung sinabi niya sa akin yun, from time to time napapaisip na ako na ano nga ba kasi talaga yung gusto kong gawin. Kasi wala na akong gustong gawin sa buhay. Kasi, kumbaga, hindi ko choice umuwi ng Pilipinas. My mom made me go home sa Pilipinas. Tapos, I felt stuck. Kasi hindi ako nagkaroon ng choice to go back in Australia. Kasi ayaw niya yung thinking na pagdating ko dito, magtatrabaho na naman ako, baka magkasakit ako. Kasi ang iniisip nila, nagkasakit ako dahil sa work. Para sa akin, it's a lot of reasons ba't ako nagkasakit. Hindi lang siya dahil sa work. And so yun, parang natakot siya.
na baka babalik agad yung sakit ko. Kasi even kapag nasa remission ka, may pwede ka bumalik ng sakit or pwedeng anytime mamatay ka na lang, ganun. Kasi pwedeng mag-snap back lahat ng drugs, ganun. Kaya very sensitive yung first year. So when did you realize that this is a blessing pala? Hindi pala siya curse? Yung sa Japan, nung napa-thank you ako. Kasi parang, wala na, na-appreciate ko na yung life. Tapos parang maliit na bagay, lagi akong grateful. Tapos parang kahit kumari makikipag-usap na ako sa mga kaibigan ko, uy, dapat grateful ka, dapat nag-thank you ka, ganyan. Tapos kahit na kumari, yung mga ibang tao, kumari may gagawin ng maliit na bagay sa uy, thank you appreciate ko yun. Ganun. Kasi sobrang different ko na tinitingnan yung buhay ngayon. Kumbaga kasi before, like nung nagkikimo ako, I know hindi naman dapat, pero I was slowly killing myself until yung naghingil. Tapos lalo na nasa hospital ako, as in sinabi ko sa sarili ko na, ay, mamamatay na ako dito. So I had to kill myself. Kasi kailangan matanggap ko siya bago mangyari. Para at peace ako. Ganun siya sa akin. So para sa akin, na binigyan mo ako agad ng buhay, anong gagawin ko dito? Pinatay ko na nga yung sarili ko. Like, nilet go ko na. I mean, hindi ako nagpapaalam sa ibang tao, pero may letter na ako nun na nagtithank you ako sa mga tao. Oo talaga, ready na ako. As in, ito na yung ano ko, nag-goodbye na ako, ganyan. So, paano mo nga talaga kasing bibigyan ng buhay? Yung taong pinatay na yung sarili niya. Diba? So how do you value now your health, yourself? What changed after all of those things? Ngayon, I value myself so highly, as in ang high regard ko sa sarili ko. So, sobrang dami kong pinagdaanan. Like, for me, kung magsasuffer pa ako after noon, grabe na, ayoko na. Parang sobrang dami na, parang sa more than half a decade na yun. Half a decade na ako nag-roller coaster. Suko na ako sa roller coaster. As in, sinabi ko nagdadasal talaga ako, Lord, lagi kong sinasabi na one of your strongest soldiers nga mo ako, pero ngayon retired na ako, ha? So, ganun, I retire. I refuse and I say no. As in, lagi kong inaano yun na I say no. Kung gusto mo akong lumaban sa gera, no. No, thank you. Retired na ako. Parang veterano na ako. At the age of, like, before 30, I'm a veteran. Tama na. Yun, tama na. Anong aral ang tinuro ng Australia sa'yo? Be more grateful, be more appreciative. Ngayon, pag kumari, naglalakad-lakad lang ako, kahit dito sa city, titingin-tingin ako, lagi ako napapasabi na, oh my God, thank you Lord, kasi ito yung environment na meron ako. Like, I can't believe andito ako sa ganitong environment, o kaya pupunta ako sa park, ganda-ganda ng mga napapaano ako sa ganun, kasi Australia made me really, really be thankful of the little things. Tsaka para akong bumalik talaga sa pagkabata. Kaya siguro sobrang benta ko sa childcare. Kasi syempre sila nag-uumpisa pa lang silang mag-appreciate ng life. Parang ako ulit, ganun. I appreciate life in the smallest things. Tapos mas mabilis ko lang ngayon tinatanggap yung mga bagay-bagay na parang kung wari, it doesn't work out, okay. Maybe it's not for me. Maybe it's not gonna work out. Tapos process na lang siya sa akin kung paano ko siya matatanggap. Pero more understanding than before, like the past few years. Kasi kung nakausap mo ako, like 2023, wala kang makukuha kahit anong magandang context kasi galit lang ako. Galit lang ako pero mabait pa din ako. Pero like, galit pa rin ako sa mundo. Pero ngayon grateful ka? Ngayon, grateful ako. I'm very, very grateful. Tapos, ngayon talagang nagte-take care ako sa sarili ko na kahit kung wari, kailangan na outfit ako pag lalabas. Hindi na pwede yung ano ka. Okay lang na overdress ka kaysa underdressed ka. Ganon. Ganon na yung mga peg ko. Tapos kailangan nape-present ko na yung sarili ko ng mas maayos. Kasi ito na yung best, gagawin ko na talaga yung best version ko sa sarili ko. Ito na yung chance na talagang hindi ko na siya sasabihin, gagawin ko siya. Kasi there's no right timing until you actually do it. The right time is you taking the first step.
So me taking the first step na ayusin yung buhay ko and mas maging grateful sa kung nasaan ako, yun yung start. I already took the first step. Paano kung mag-second step pa kaya ako? Ganun ko lang siya ginagawa. Slow process is still a progress. Yeah. Ganun lang siya sa akin. Kumpletuhin mo ang pangumusa. Dito sa Australia. Dito sa Australia, andito yung maganda. Hello? Hindi. Andito sa Australia, andito yung pangarap para sa akin. Andito yung pangarap ko. Andito yung buhay ko. Dito ko talaga siya nakikita. Hindi mo siya mapapa-imagine sa akin sa kahit sa anong bansa. Di mo na Kahit offeran mo ako ng US, andun mama ko Actually, offer na akin ng mama ko US, no. And specifically, dito sa Australia, dito yung pangarap ko sa Perth. Di mo ako mapapalipat ng Sydney, di mo ako mapapalipat ng Melbourne. sa Perth talaga. Perth, napakaganda ng Perth. Napakadaming i-offer. I mean, nakarating ako sa Melbourne. Okay lang. Ganun na siya sana. Okay lang. Kasi hindi ako sobrang city life.